Bago nila tuluyang iwan ang lugar, ninais nila Ibrahim na kunin ang balat ng nilalang upang gawing pananggalang laban sa mga sandatang nagtataglay ng sumpa sa kunat ng balat. Matapos makapagkwento ni Ibrahim, agad naman niyang ipinakita kay Tandang Lauryo ang kaliskis ng Markupo upang mapatunayan ang kanyang kwento. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa dibdib ni Ibrahim, bumungad sa kanya ang kaliskis ng Markupo na halos magkaugat na. Dahil hindi ito nagagawang hubarin ng disipulo ni Maestro Florante. Ayon pa kay Ibrahim, na lahat silang magkakapatid ay merong ganoong uri ng baluti. Meron din ito si Maestro Florante, subalit madalang niya lang itong isuot sa kadahilanang meron siyang pinapalakas na kabal sa kanyang katawan. Matapos masilayan ni Tandang Lauryo ang mga gamit na yon, mariin namang inihabilin sa kanya ni Ibrahim na huwag itong ipagsabi sa ibang tao. Sumang-ayon naman noon si Tandang Lauryo sa kadahilanang alam niyang labis ang pag-iingat dito ng kanyang kaibigan. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa rin silang nananatili sa lugar. Pagaman tirik na tirik noon ang sikat ng araw, hindi ito alintana ng kanilang pangkat. Maging ang mga gabunan noon ni Tandang Lauryo ay nakabilad lamang sa initan na para bang hindi sila nito nagagawang maapektuhan. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nagising si Maestro Florante na siyang labis namang ikinagalak nila Ibrahim. Maestro, ayos na ho ba kayo? May nararamdaman ba kayong kakaiba? Tanong ni Ibrahim. Wala naman, Ibrahim. Ayos lang ako. Si Lauryo, nasaan? Sagot naman ng maestro. Wala ho siya dito ngayon, maestro. Naroon sila sa likurang bahagi natin para magbantay. Huwag kayong mag-alala. Maya-maya babalik din ang mga yon. Sagot naman ni Ibrahim. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakabalik sila Tandang Lauryo. Pagsilay sa kanya ng maestro, agad din naman siya nitong tinawag at mabilisang nilapitan. Lauryo, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Maestro Florante. Pwede naman ho, maestro. Ano ho yan? Kasabay ng kanyang pagwika ay siya namang paghawak sa kanya ni Ibrahim habang dahan-dahan siyang ginagabayan patungo sa lugar na wala gaanong tao. Pagdating nila doon, agad namang nagbudbud si Maestro Florante ng asin na maraming halo papaikot sa kanilang kinatatayuan. Ayon kay Tandang Lauryo, kaya yun ginawa ng kanilang maestro upang hadlangan ang mga nilalang na nakikinig sa buong paligid. Matapos itong gawin ni Maestro Florante, agad naman silang umupo sa katawan ng isang buwal na puno upang umpisahan ang kanilang pag-uusap. Lauryo, labis akong nagpapasalamat dahil nandyan kayo sa oras ng aming pangangailangan. Tunay ngang isa kang maaasahang kaibigan at kapatid sa ating samahan. Sa ilang araw nating hindi pagkikita, ginugol ko ang aking sariling oras upang magsaliksik ng mga bagay na merong kaugnayan sa iyong pagkatao. Marami akong nalaman, Lauryo, tungkol sa iyo at sa kapreng tinutukoy mo. Ngayong nagkaroon na tayo ng pagkakataon makapag-usap ng normal, pakinggan mo lahat ng ilalahad ko. Wika ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtahimik ni Tandang Lauryo dahil sa labis na pagkagulat. Bigla noong bumilis ang pagtibok ng kanyang puso na para bang yun na ang kanyang hinihintay na pagkakataon. Dahil sa seryoso ang usapan nila noon, nananatili lang namang tahimik si Ibrahim habang patuloy silang pinagmamasdan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga inilahad ni Maestro Florante ang tungkol sa pagiging gabunan ni Tandang Lauryo
at sa tunay na anyo ng kanyang alaga. Alam mo, Lauryo, hindi ko na sana sasabihin ang bagay na ito sa iyo. Subalit alam kong kinakailangan mo itong malaman. Bago tayo nagawi sa lugar na ito, ilang ulit akong nagpaalam sa inyo upang bumalik sa aking tahanan. Hindi lang ako tumunganga roon o kung ano paman. Bagkus ay nagtrabaho ko ng nagtrabaho para magawa kong malaman ang iyong sikreto. Sa ilang araw kong pananaliksik sa mga librong sinauna at nabauna sa limot, doon ko nakita ang tungkol sa iyo at ang istorya ng kapreng pinagsisilbihan mo. Wika ni Maestro Florante. Matapos itong sabihin ng maestro, agad naman niyang inilahad ang mga bagay na nais malaman ni Tandang Lauryo. Ayon kay Maestro Florante, na kaya nagagawang mawala ang diwa ni Tandang Lauryo sa oras na sumapi sa kanya ang sigbin, sa kadahilan ng hindi talaga sigbin ang alaga niyang yun. Napag-alaman ni Maestro Florante na isa ang alaga ni Tandang Lauryo sa 6 na nilalang na isinumpa ng mga bathala. Nakatago ang mga yun sa isang yungib sa mundo ng mga engkanto kung saan ilang milenyo na silang nanananahan sa lugar na yon. Napag-alaman din noon ni Tandang Lauryo na ang 6 na nilalang ang nagtatangan ng pinakamalakas na aral at karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mas lalo pa siyang naliwanagan ukol sa sigbing palagi niyang kasama. Ibinilin din sa kanya ni Maestro Florante na huwag aabusuhin ang kakayahan nito dahil paniguradong meron itong hinihintay na kapalit. Labis kasing naniniwala noon sila Maestro Florante na lahat ng demonyo ay hindi nagtatrabaho ng libre. Ilang minuto pa ang lumipas, inilahad din ng maestro ang tungkol sa pangkat ng mga purong gabunan na siyang namamahala sa mga tagapamagitan sa lahat ng uri ng mga ikran. Ayon kay Maestro Florante, mas higit na malakas ang pangkat na yon kung ikukumpara kay Tandang Lauryo at sa 15 nitong gabunan. Halos langit at lupa din ang pagitan ng kanilang mga kakayahan at abilidad na kayang maipamalas sa digmaan. Ibrahim, hindi ba't nanggaling ka sa lugar ng Olotanga? Maaari mo bang ilahad dito sa amin ngayon ang taong nagbigay kilabot sa lahat ng baryong naroon? Tanong ni Maestro Florante. Si Ginoong Pilo Carpio hubang tinutukoy mo, maestro? Ang pangalang yan ay hindi namin pinag-uusapan noon pa man sa aming baryo. Marami ang nakakaalala sa hanay ng kanilang pamilya at sa kung anong uri ng pamumuhay ang meron sila. Sabi-sabi noon sa amin noong bata ko na ang pamilyang yon ang nagbibigay katarungan sa aming baryo. Subalit, labis itong kinakatakutan ng mga taong naroon dahil sa purong dugo ng mga berdugo ang nananalaytay sa kanilang mga dugo. Nanginginig at takot na paliwanag ni Ibrahim. Pagkarinig ni Tandang Lauryo ng pangalang yon, tila ba nagbigay ito ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Halos hindi niya magawang maisip kung ano ang pagmumuka ng isang purong gabunan na nagngangalang Pilo Carpio. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman nilang ibinaling sa ibang bagay ang kanilang paksa sa kadahilanang nagiging mainit na ang kanilang talakayan. Maya-maya pa, bigla namang naantala sila Maestro Florante nang marinig nila ang pag-ungol ng albularyong nagkaroon ng sumpa ni Aslug. Dahil sa pangyayari, wala na silang nagawa kung hindi ang itigil ang kanilang pag-uusap upang mapuntahan ang naghihirap nilang kaibigan. Pagdating nila sa kinahihigaan nito, nadatna naman nila itong patuloy na humahagulgol sa pag-iyak habang namimilipit ang kanyang buong katawan. Ramdam nila Maestro Florante ang nararamdaman nitong sakit, kung kaya't agad din naman nilang iniutos sa kanilang mga kasama
na iligpit na ang kanilang gamit upang sila ay makapagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, naging tahimik naman ang binabagtas na lugar nila Maestro Florante. Halos wala noong nagtatangkang humarang sa kanila o makipaglaro man lang. Kahit papaano, ipinagpasalamat na lamang nila ang ganoong pangyayari sa kadahilanang nagawa nilang makapag-ipon ng kanilang mga lakas. Nang maramdaman nila Tandang Lauryo ang pagtalikod ng araw sa kalupaan, agad namang bumilis ang pintig ng kanilang mga puso sa kadahilanang nagagawa na nilang maamoy ang paglapit ng mga Bertudes. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila Ibrahim nang bigla silang makarinig ng isang napakalakas na pagbungkal sa ilalim ng lupa. Paglingon nila sa kanang bahagi ng kanilang kinatatayuan, doon lumitaw ang isang Bertudes na hindi pangkaraniwan ang kaanyuan. Pagsilay nila sa nilalang na yon, halos hindi nila mapigilang magulat sa kadahilanang kitang-kita nila ang pag-ahon nito sa ilalim ng lupa. Meron itong nanlilisik na mga mata at halos ilang pulgadang pangil na siyang nagiging mapanganib sa nilalang na yon. Mahaba din ang braso nito at meron itong binti na halos maihahalin tulad mo sa isang kalabaw. Dahil sa kakaibang kaanyuan ng nilalang, kung kaya't hindi inaasahan nila Tandang Lauryo na isa ding pinuno ng mga Bertudes ang nilalang na yon. Maya-maya pa, bigla namang nagsiuslian sa ilalim ng lupa ang iba pa nitong mga kasama at dahan-dahang lumapit sa unang nilalang na lumitaw sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagwika ang pangwalong pinuno ng mga Bertudes ng Maligayang pagdating sa domi ng aking kapangyarihan. Pasensya na kayo mga panauhin, dahil hanggang dito na lamang ang inyong paglalakbay. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang dahan-dahan itong pagbago ng kanyang anyo hanggang sa maging isa na itong ordinaryong tao. Nang masipat ito nila Tandang Lauryo, wala naman silang nagawa kung hindi ang ilabas ang kanilang mga armas bilang paghahanda sa nalalapit na digmaan. Sila Maestro Florante naman noon, nananatiling nakatayo lamang sa kanilang kinaroroonan habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Maya-maya pa, doon na nga nila nakita ang pagbunot ng mga Bertudes ng kanilang mga armas. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang mga sandatang tangan ng mga ito ay halos napakalayo ng anyo sa kanilang mga sundang at talibong. Ang iilang sundang kanyang nakita ay merong halos pabilugang kurba na hindi niya magawang mawari kung papaano ito gagamitin sa digmaan. Maya-maya pa, bigla namang napaatras sila Tandang Lauryo nang marinig nila ang malalakas na pagsigaw ng mga ito. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang mga Bertudes na kanilang nakalaban sa lugar na yon ay ibang-iba sa mga Bertudes na una nilang nakita. Kung ang mga ordinaryong Bertudes ay nakasuot ng talukbong, ang mga ito naman ay halos walang saplot sa kanilang buong katawan. Tanging kakarampot lang na tela ang kanilang nagsisilbing kasuotan na siyang nagkukubli sa kanilang kasarian. Napakarami ding mga ukit sa katawan ng mga ito na halos hindi mawari nila Tandang Lauryo kung para saan. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga nilalang na yon, bigla namang naagaw ang kanyang atensyon ng 3 Bertudes na nakatayo sa likuran ng 9 nitong kasama. May mga daladalang tungkod ang mga ito at halos hindi magawang masipat nila Tandang Lauryo ang pagmumuka ng mga nilalang. Kung hindi pa yun nagsigalaw, hindi pa nila magagawang malaman na ang 3 nilalang sa likuran ng mga Bertudes ay ang mga bruhang nagbibigay lakas sa mga mandirigmang Bertudes. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla namang nabaling ang atensyon ni Tandang Lauryo kay Maestro Florante nang bigla itong nagwika ng
Lauryo, dito ka sa likod. Ibigay niyo sa aming mga albularyo ang paunang hanay para sa digmaang ito. Sumugod lamang kayo kapag nakita niyo na ang hudyat ko. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagyuko ni Tandang Lauryo bilang tanda ng kanyang pagsang-ayon. Matapos niya itong gawin, agad din naman silang tumungo sa likurang parte upang tugunin ang pagnanais ng maestro. Para sila noong mga aninong nawala sa hanay ng mga albularyo na siya namang labis na ikinagulat ng mga bertudes. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nasipat nila Maestro Florante ang pagsalakay ng mga nilalang patungo sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat naman ito ng 3 disipulo ng maestro, mabilis na namang tumakbo ang mga ito patungo sa unang bahagi ng kanilang pangkat. Pagdating nila sa lugar na yon, agad namang nagbago ang kanilang anyo at kasabay nito ang pagtawag nila sa kanilang mga espiritual na armas. Si Maestro Florante naman noon, piniling tawagin ang 3 engkanto na siyang pangunahing ginagamit niya sa pagpako ng mga nilalang, kagaya ng mga engkanto at elemento. Paglapit ng mga bertudes sa kanilang kinaroroonan, agad namang sumugod ang mga albularyo na nasa unang bahagi nila Tandang Lauryo. Nang makipaglaban na ang mga ito, dahan-dahan namang binagtas ng mga gabunan ang gilid na parte ng lugar ng digmaan. Doon nila piniling manatili habang naghihintay sa senyales na ibibigay ng maestro. Ilang minuto pa ang lumipas, halos hindi na maatim nila Tandang Lauryo ang mga nangyayaring kaganapan sa mga albularyong patuloy na nakikipaglaban. Maya-maya pa, agad naman silang kumaripas ng takbo nang masipat nila ang pagtaas ng kamay ni Maestro Florante na siyang naghuhudyat ng senyas nito. Matapos nila itong makita, agad naman nilang binagtas ang daan patungo sa mga albularyo na nahihirapan na sa digmaan. Si Tandang Lauryo naman noon, ninais na lapitan sila Ibrahim nang sa gayoy magawa niya itong matulungan. Habang papalapit si Tandang Lauryo sa kanyang kaibigan, bigla naman niyang nasilayan ang isang bertudes na tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Dali-dali naman niya itong sinalubong kasama ang kanyang sigbing alaga. Sa pagbanggaan nilang dalawa, agad naman itong sinunggaba ng sigbin at mabilis ang pinagtatataga ni Tandang Lauryo. Halos hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makaganti sa kadahilanang nagmamadali siyang makalapit sa kanyang mga kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtataga sa nilalang, bigla naman siyang natigilan ng salagi nito ng bertudes gamit-gamit ang 2 nitong kamay. Mukha yatang nagmamadali ka, Ikran. Huwag kang magmadali. Sigurado kong sapat na ako ang aking kakayahan para sa'yo. Wika ng bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagkuha niya sa tabak ni Tandang Lauryo at mabilisan itong itinapon papalayo. Dahil sa ginawa ng nilalang, napilitan naman si Tandang Lauryo na kunin ang armas nito upang maging patas na sila sa laban. Maya-maya pa, muli na namang sumugod ang sigbin upang magawa nilang pagtulungan ng bertudes. Subalit kahit anong gawing pakikipaglaban doon ni Tandang Lauryo, tila ba naging mahirap para sa kanya ang magapi ito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nasilaya ng pinunong gabunan ang tangan-tangang mutya ng kanyang kalaban. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang pagmamay-aring mutya nito ay isang trabungko ng buwaya na siyang nagbibigay dito ng matinding kabal laban sa kahit na anong uri ng sandata. Nagbibigay din ng hindi pangkaraniwang lakas ang trabungko sa sino mang nilalang na nagtatangan dito. Dagdag pa ni Tandang Lauryo, bukod sa lakas at kabal nitong naibibigay, may taglay din yung swerte at kakayahang ibalik ng triple ang sakit na ibinato ng isang mambabarang o mangkukulam.
Sa pagpapatuloy ng pagsilay ni Tandang Lauryo sa bertud nito, kung ano-ano naman ang pumasok sa kanyang isipan para magapi ang nilalang. Nang dumating sa puntong wala na siyang pagpipilian, napagpasyahan naman niyang tawagin ang Sigbin upang makipag-isa. Sa paglapit nito, agad namang binigkas ni Tandang Lauryo ng napakabilis ang kanyang mga engkantasyon sa pagpapalit ng anyo. Matapos niya itong gawin, mabilisan namang lumapit sa kanya ang Sigbin at walang pagdadalawang isip na siya ay yakapin. Humanda ka. Dito na mag-uumpisa ang totoong laban. Sinasabi ko sa iyo, wala kang kapangyarihan para magapi ako. Wika ni Tandang Lauryo habang nagpapalit ng anyo. Nang marinig ito ng Bertudes, tumawa lang naman ito ng napakalakas habang patuloy siyang pinagmamasdan. Sa pagbalot ng maitim na presensya sa buong katawan ng pinunong gabunan, lumabas naman ang isang nilalang na merong malademonyong kaanyuan. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa kanyang kalaban, mabilisan naman niya itong sinunggaban ng walang pagdadalawang isip. Paulit-ulit niya itong inuundayan ng saksak hanggang sa dumating ang puntong nagagawa na niyang maramdaman ang dahan-dahang paghina ng kabal nito. Pilit mang magpumiglas ang Bertudes, hindi niya nagagawang mapangibabawan ang pisikal na lakas ni Tandang Lauryo. Sa pagpapatuloy ng pag-unday dito ng saksak, nagawa na nga niyang mapasok ang napakakunat na kabal nito. Pagramdam ng Bertudes sa mga kukong nakatarak sa kanyang dibdib, mabilisan naman niyang nilapa ang mga binti ni Tandang Lauryo na nakakapit sa kanyang leeg. Sa sobrang lakas ng pagkagat nito, agad namang bumitaw ang pinunong gabunan at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtayo at muling pagsunggab sa nilalang. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa dumating ang puntong nagawa na niyang maramdaman ang labis nitong panghihina. Halos hindi na kasi nagkakaroon ng pagkakataong umatake ang Bertudes dahil sa patuloy na pagsunggab at pagsapak na ginagawa ni Tandang Lauryo. Maya-maya pa, doon na nga niya nagawang mabigyan ng isang napakalubhang pinsala ang nilalang. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkakaunday ng saksak sa dibdib nito, ay halos nagawa niyang maramdaman ang pagkabali ng mga tadyang ng nilalang. Matapos itong gawin ni Tandang Lauryo, tanging paghawak na lamang sa dibdib ang nagawa ng Bertudes habang dahan-dahan itong umaatras sa kanyang kinatatayuan. Napapasokan na din yon ng dugo sa kadahilan ng nagawa na ding mapinsala ni Tandang Lauryo ang lalamunan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang bumagsak ang Bertudes sa lupa na dahan-dahang nawala ng buhay. Bago ito tuluyang mamatay, agad naman yung nilapitan ni Tandang Lauryo at pinagtangka ang lamunin ang kaluluwa nito. Sige na, Lauryo. Higupin mo na ang kaluluwa ng demonyong yan. Pangako, magkakaroon niya ng silbi para sa bago nating kakayahan. Patuloy ka lang umangat at susuportahan kita sa lahat ng bagay na iyong hinahangad. Wika ng nilalang sa kanyang isipan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpasok ng tukso kay Tandang Lauryo na halos hindi niya magawang mapangibabawan. Kahit alam niyang mali ang gawaing yon, tila ba merong isang nilalang ang umuudyok sa kanyang isipan. Nang hindi na niya magawang mapangibabawan ng tukso, wala nang nagawa si Tandang Lauryo kung hindi lamunin ang kaluluwa ng Bertudes na nag-aagaw buhay. Segundo lamang noon ang itinagal nang magawa niyang maisakatuparan ang kanyang nais. Matapos niya itong gawin, muli na naman niyang naramdaman ang pagtawag ng nilalang at kasabay nito ang mabilisang pagkawala ng kanyang diwa. Matapos itong gawin ni Tandang Lauryo,
Agad namang napalingon sa kanyang kinaroroonan si Maestro Florante. Nang masipat nitong tuluyan na siyang napangibabawan ng nilalang, agad naman niyang tinawag sila Ibrahim upang mabigyan ng abiso ukol sa kasalukuyang nagaganap kay Tandang Lauryo. Hindi naman ito nagawang malaman ng mga Bertudes sa kadahilan ng tanging senyales lamang ang kanilang ginawa noon. Matapos maipakalat ni Ibrahim ang nangyayari kay Tandang Lauryo, agad namang nagsilikas papalayo ang mga albularyo. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanilang pakikipaglaban nang marinig nila ang napakalakas na pagsigaw ng pinunong gabunan. Kasabay ng pagsigaw nito ay siya namang pagtitig niya sa lugar na kinaroroonan nila Maestro Florante nang sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nag-umpisang gumalaw ang katawan ni Tandang Lauryo papalapit sa kinaroroonan ng mga Bertudes. Wala nang nagawa noon ang maestro kung hindi ang umatras ng pansamantala upang pagmasdan ang mga susunod na pangyayari. Ang mga Bertudes naman noon, piniling harapin ang kaanyuan ni Tandang Lauryo na para bang yon ang pagkakataon na kanilang hinihintay. Matagal ko nang hinihintay ang labanang ito, demonyo. Sa wakas, maipaghihiganti ko na din ang aking mga kapatid na iyong napaslang. Humanda ka dahil pinapangako ko, sasapitin mong sinapit ng mga kapatid ko. Sigaw ng pinunong Bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsigaw niya ng napakalakas ng mga kataga na halos hindi magawang maintindihan nila Ibrahim. Maya-maya pa, bigla namang nasipat nila Maestro Florante ang isang pulutong ng mga gagamba na dahan-dahang pumapalibot sa katawan ng pinunong Bertudes. Alam nilang lilitaw na ang totoong anyo nito na siyang hudyat sa pag-uumpisa ng huling yugto ng digmaan.